Let us open our Bible on Psalms 92, verse 13. Praise the Lord. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Amen. So, to God be the glory. Ito po ay pinaranas ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat tao na nanatili kahit paman sa kanyang courts. Pag sinabing courts or sawang or matawag nating dako ng bahay ng Diyos. This is the church, this is the temple, this is the so-called tabernacle. Sinabi po dito, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Now, based on plant, kung plant ang ating pag-uusapan, hindi iyan basta-basta na naging plant siya o naging tree siya na walang pinagmulan. Usually, saan ito nagmumula? If we are basing on the natural growth of any plants or any trees, this started from a single seed. No? Nagsimula ito sa nag-iisang seed na natanim kahit paman sa lupa. So nagsimula iyan sa unang moment or unang pagkakataon ng isang tao na nilalang ng Diyos na nakarating siya doon sa court of the Lord or sa church or sa tabernacle ng ating Panginoong Diyos. It started there. So nung siya'y natanim, unti-unti nagkaroon ng ugat. Unti-unti nagkaroon ng magbabading yan. Sisibol yung pinakaunang tubo ng mag-appear from the surface of the ground. Then, until such time, aangat siya, magdadahon, hanggang magsasanga, hanggang sa katagalan, yung ugat lumalalim ng lumalalim. Katagalan, yung puno lumalaki. Katagalan, yung mga dahon rumarami. Katagalan, yung mga bunga ay lumalabong, rumarami, until maging lalaki. So, ito yung dinescribe dito. Those that be planted in the house of the Lord, pag hindi ka umalis, if you are not being uprooted, kasi alam mo ang diablo, pag sino mang natanim sa sanctuary, ang ano ng diablo, bunutin ka talaga. Pero kung ikaw ay kakapit sa Diyos, sa pananampalataya, sa paniwala mo sa Kanya, sabi ng Diyos, nobody can pluck up out of the hand of God. Walang makabunot sa iyo. Kahit sabihin na lang natin, mag-ipon-ipon mula kay Lucifer, kahit personal pang si Lucifer bubunot sa iyo, hindi yan makabunot sa iyo. Kahit i-gather pa lahat ng 1/3 of angel na magtulong-tulong lahat sila para bunutin ka, hindi sila makabunot sa iyo. Kaya yan ang ating tandaan. God gave us the assurance. Nobody can pluck you up. Walang makabunot sa iyo from the hand of the living God. Kaya if you are planted in the house of the Lord, what will be the tendencies or what will be the future? What will be yung nasa unahan? Ang sinabi dito, shall flourish. Magpo-flourish ka. Magpo-flourish ka. Hindi basta-basta ang pag-flourish mo. Alam mo yung flourishing, ang laging sinasample dito sa Bible, yung cedar of Lebanon. Kasi itong cedar of Lebanon, ito yung uri ng kahoy na napakatuwid. Ito yung uri ng kahoy na napaka-green. Ito yung uri ng kahoy na napaka-tibay. Ito lang yung lumalaban sa snow.
na hindi nalalagasan. Ito lang yung lumalaban sa bagyo na hindi kayang tumbahin. Kaya, Cedar of Lebanon. Kaya basahin natin yan sa Psalms 92, verse 14. Praise the Lord. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Imagine, the longer he stayed, no? The longer siya nanatili sa courts of the Lord or sa church or sa tabernacle of the Lord or sa presensya or sa salita ng Diyos. The longer siya nanatili dyan sa Panginoong Diyos, sinabi dito, they shall still bring forth fruit in old age. Kahit sa katandaan niya, bubunga pa rin siya. Imagine that. Bubunga pa rin siya. They shall be fat and flourishing. Alam mo yung fat. Alam mo yung nagbibigay buhay ng puno, yung tinatawag na sap. Yan yung fluid ng tree na nagpo-produce ng strength, nagpo-produce ng pagpapagreen ng dahon, nagpo-produce ng tibay ng puno, nagpo-produce ng maraming bulaklak, maraming bunga. Yan yung sap. Yun na yung Word of God sa buhay natin. Hindi tayo matuyuan, hindi tayo malalanta, magpakailan. Pag sinabi yung flourish, ang dahon, berde. Ang sanga, full of sap. Hindi natutuyo. Ano ba yung sanga na napuputol pag natuyo? Bakit? Hindi nakadalo yung sap nakarating sa kanya. So, dried up siya. Mabali yan. Hangin lang ang tatama dyan. Mabali yan. Pero, pag sinabing flourishing, nakakarating yung sap hanggang sa kaduluduluan ng sanga. At yan yung magpo-produce ng tibay, ng green ang mga dahon. Yung dinescribe dito sa Psalms, basahin natin yan, 1 verse 3. Praise the Lord. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ayan. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, and that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, kahit old age ka na, imagine that, you are still fruitful. Hindi kay habang nagsiserve ka sa Diyos until you grow old, you are already ineffective, you are already unfruitful, you are already matawag nating useless, you are already weak, hindi ka na makaproduce ng magandang impluensya, hindi ka na makapag-exhort, hindi ka na makapagbigay ng magandang impact sa paglilingkod mo. Hindi. Habang tumatanda ang naglilingkod sa Diyos, lalo kang bumubunga. Lalo kang maging effective sa Panginoong Diyos. Lalo kang titibay. Lalo ka. Kaya, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Productive ka pa rin. Resourceful ka pa rin. Successful ka pa rin, nagpa-prosper ka pa rin sa buhay mo, sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang kaigian
sa paglilingkod sa Diyos. Unlike sa trabaho sa sanglibotang ito, pag ikaw ay old age na, merong tinatawag na compulsory. Step down ka na. Retired ka na. You are no longer ideal for our company to work. Wala na. Italsi ka na. Bayaran ka na lang. Retired ka na. Pero sa Panginoon, hindi po. Baliktad. As you grow old, you become more fruitful. You become more stronger. You become more effective. Kung sa liwanag pa, you become more brighter. Yan ang napakaganda sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Now, in actual nating paglilingkod sa Diyos, para mangyari ito sa buhay natin, wala nang iba, kundi ito yung ating pag-abide kay Jesus. Kasi sinabi na ni Lord Jesus Christ, He is the vine, we are the branches. Doon nakasalalay yung ating growth. Doon nakasalalay yung ating pag-bear ng fruits. Doon nakasalalay yung ating tatag at tibay. Doon nakasalalay yung pagbunga, pagdahon ng berde. Doon lahat. Kaya anong sinabi dito ni Lord Jesus? John 15:2 hanggang 5. Praise the Lord. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Ayan. Dalawa ito. Merong pinabubunga ng Diyos, merong pinuputol ng Diyos. Sabi dito, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth much fruit. Now, tanong, kailan tayo hindi bumubunga? Kahit nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kahit nagsisimba tayo, kailan tayo hindi bubunga? If the sap, yung liquid na galing sa vine, pag yan ay hindi mo pinapadaloy sa buhay mo, hindi ka bubunga. So, ibig sabihin niya, nandyan na yung unbelief, nandyan na yung disobedience, nandyan na yung resisting the instruction of God. You are still doing your own way. You are still bida sa sarili mo. Hindi mo kayang i-deny yung sarili mo. Hindi mo kayang ibaba yung sarili mo. Kahit pa punuin ka pa ng Word of God, ang sap, spiritual sap, hindi yan makadaloy sa iyo. So that will be the cause. Hindi ka bubunga. You are resisting. Pinipigilan mo. Hindi mo hinayaan magdaloy sa buhay mo. Hindi mo hinayaan na siya nang masunod. So pag yan ang mangyari, hindi ka bubunga, puputulin ka ng Diyos. God will cut you off. You are no longer part of Him. You are no longer recipient of His goodness and all dapat mga benefit. Pero, bawat sanga na bumubunga, bakit ka bumubunga? Dahil yung sap na yan, nakarating sa iyo ng buong buo. So every word of God, you believe. Every word of God, you apply. Every word of God, you appreciate. Every word of God, you trust. Every word of God, you hope. Every word of God, you stand. So, bubunga ka. Yun na yung 9 fruit of the Spirit. Maganda ang bunga mo. Love, joy, gentleness, goodness, meekness,
meekness, faith, temperance, long-suffering. Naturally, hindi na yan mawawala sa buhay mo. You are bearing much fruit. At ang sinabi dito, pag ikaw ay bumubunga, lalo kang lilinisin ng Diyos. Lalo kang bigyan ng Diyos ng wisdom. Lalo ka bigyan ng Diyos ng knowledge. Lalo ka bigyan ng Diyos ng understanding. Lalo ka bigyan ng Diyos ng deeper understanding. Lalo kang lilinisin ng ating Panginoong Diyos. Bakit ka lilinisin ka ng Diyos? That is the preparation to receive yung gustong ibigay sa iyo ng Diyos na ikaw ay lalo pang magbunga, lalo pang maging effective, lalo pang maging brighter kung sa ilaw pa. Linisin ka para magbunga ka ng marami. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ito na yung word of God. Malilinis kayo sa salita na sinasabi ko sa inyo. So kung yung salita, para bang istorya na, sige, pumasok ka sa banyo, pili ka lang ng sabon anong gusto mong panglinis sa katawan mo, antibacterial, mabango, may moisturizing, lahat ng mga sabon nandyan. Pagpasok mo sa banyo, hindi mo may in-apply. So yung bakterya sa katawan mo, hindi yan mamatay. Alam mo, ang dala ng bakterya, may amoy yan. Lalayo pa yung tao, naamoy na yung bakterya sa katawan mo. Baho. Alingasaw. Hindi. Unpleasant na amoy ba? So, yun. Ang Word of God, kailan yan maglilinis sa atin? Parang sabon niya na kumplitong epekto. Antibacterial. Mabango. Nakaka-prolong sa proteksyon sa katawan mo. Hindi ka namang mangangamoy. Tapos, next day na naman, apply na naman. So, yung routine ng buhay mo, malinis ka lagi. Fresh ka lagi, mabango ka lagi. Kailan yan? Pag ina-apply natin ang salita ng Diyos. Pag ginagawa natin ang salita ng Diyos. Yun yung naglilinis sa atin. Sobra pa yan sa antibacterial na sabon na walang mga spiritual bacteria na manatili sa katawan mo na nagpapabaho sa iyo. So, yan yun. You are clean through the word if you apply. Ang daming salita ng Diyos dito na magpe-perfect sa atin, na maggawa sa atin ng good person, maggawa sa atin ng holy person, magawa sa atin na righteous person, upright person. Pag hindi naman natin yan in-apply, ay wala rin Para ka na binigyan ka ng sabon, binigyan ka ng deodorant, binigyan ka ng shampoo, ayaw mong gamitin, maligo ka, buhos ka lang konti ng walang sabon-sabon. O kaya binigyan ka ng sabon panglaba, yung damit mo, binabanlawan mo lang, hindi mo sinasabon. So anong mangyayari? Maamoy ka pa rin. Mabaho ka pa rin. So, ganun. So, paano tayo ma-clean by the word of God na sinasalita ng Diyos sa atin through the mouth of His servants? Pag yan ay in-apply mo. Pag yan ay outright, in-apply mo yan sa buhay mo, ay sigurado yan. Maglilinis talaga yan. Tapos kung malinis ka, yung daloy ng Holy Spirit, yan ay yung sap. Yan ay nagdadala ng nutrients, spiritual nutrients. Yan ay nagdadala ng strength. Yan ay nagdadala ng fruitfulness sa buhay mo. Yan ay nagdadala na mag-green yung iyong mga leaves. Hindi ka magpakailan pa man matutuyuan. Kaya, kahit tatanda tayo, basta tama ang ating pamamaraan, being planted in the house of God, sigurado matutupad itong lahat ng mga sinasalita sa salita ng Diyos, na kahit sa katandaan mo, bubunga ka pa rin ng bubunga. Basahin natin dito at anong gagawin pa ng Diyos sa iyo. Sige, Isaiah 46 verse 4. Praise the Lord. And even to your old age, I am He,
and even to your hoar hairs will I carry you. I have made, and I will bear, even I will carry, and will deliver you. Yes. Hindi kay sa kabataan ka lang sasamahan ng Diyos. Hindi kay nung fresh ka pa sasamahan ka ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Even at your old age, hindi ka iiwanan ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa iyo? And even to your old age, I am He. Ako, sabi ng Diyos. Even to hoar hairs, doon sa mga ubani na, mga matatanda na, old age na, I will carry you. Sapnayon ko kamo. Kakargahin ko kayo. I have made, nagawa ko na ito sa mga anak ko, sa mga nakalipas. And I will, gagawin niya pa rin at this time sa buhay natin, kahit sa ating old age. And I will bear, gagawin ko pa rin sa pag-angat. Even I will carry, gagawin. Di ba mayroong awitin dito na He will do it again. Kung paano niya ginawa kay Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ang pagsama ng Diyos sa kanila, Moses, He will do it again. Kung sino yung makita niya na planted in the house of God, na ina-absorb lahat ng salita ng Diyos at ina-apply ito. I will carry and will deliver you. Ililigtas ko kayo sa walang hinto na umatake sa inyo na masamang espiritu na pilit kayong sirain. I will deliver you. So ibig sabihin yan, if Satan would like to destroy us even until the end, God will never depart from us until the end to deliver us. Praise the Lord. Kahit sa old age natin. Kahit sa old age natin. At tuloy-tuloy pa rin yung bunga mo. Basahin natin yan sa Galatians 5:22 to 23. Praise the Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Yan. Ang bunga ng Espiritu, ito yung isang klaseng uri ng kahoy. Matawag, palagay natin kahoy siya kasi bunga eh. Ito yung bunga ng Espiritu na outcome sa salita ng Diyos na iyong ina-apply sa buhay mo. Love. You can never alter love to hate. Hindi mo pwedeng palitan yung love sa hate. Kaya yung mga faithful na mga anak ng Diyos, yung love nila, kahit sipain mo pa yan, kahit sirain mo pa yan, ang love nila, kaya pa rin nilang ipakita sa kaaway. Praise the Lord. Yan, ang love. Joy. Kasayahan, kahit i-persecute mo yan, masaya pa rin yan. Kasi ang kasayahan nila nasa Panginoon, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. I-persecute mo yan. Kunan mo yan ng pinansyal. Buhusan mo yan ng maraming blessing. Hindi nakasalalay yung joy nila dyan. Ang joy nila na nagbibigay sa kanila ng kalakasan nasa Panginoon. Kasi kung hindi mo gawing ang joy mo nasa Panginoon, what if biglang mawala yung material na yan? Di sad ka na. So yung bunga ng Espiritu na tinatawag na joy, hindi yan nababatay. Na pinupuri ka ng mga taong masaya ka. Pag mayroong taong nagsisira sa'yo, malungkot ka na, hindi yan. Marami kang pera, masaya ka, para kang palaka. Na pag umuulan, ang ingay. Pag walang ulan, wala kang marinig na palaka. Akala mo walang nagre-reside na palaka dyan. Yung pala, ang dami. So yung joy mo, hindi magpakailan pa man kayang baguhin. Dahil your joy is in the Lord, and the joy of the Lord is my strength. Praise the Lord. Yan, nagpapalakas sa iyo. Walang
sira sa araw mo. Peace. Paano ba dinescribe ang peace? Galing sa Diyos. Perfect peace. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Meron kang perfect peace. You are not worried what will happen to you at all costs. Alam mo, all things work together for good. Tingnan mo yung membro natin na nagpipreach dyan sa Hong Kong, si Sister Charity Gonzalez. Nung isang araw, nag-chat sa akin, Pastor Chit, please support me in prayer. Tinerminate ako ng amo ko. Sabi ko, ilang taong ka na dyan? 11 years na. Anong nangyari? Kinuwento niya. Nagtimpla siya ng kape. Yung alaga niya na bata, ginalaw yung kape, tinikman, nasarapan. Nag-request ngayon sa mama niya, timplahan mo ako ng kape sa kape ng ito, yung nag-aalaga sa kanya. Tinimplahan ng mama. Siguro nagkaroon sila ng argumento sa anak. Baka hindi na niya tinimplahan, nagalit yung anak sa kanya, na sipok ang ulo sa among mga babae. Ikaw, Charity, ang dahilan nito. So blame lahat kay Charity, Sister Charity. Hanggang Sister Charity nangatuwiran, Ma'am, ikaw naman talaga ang nagtimpla niyan. Hindi naman ako, ikaw naman ang kumuha doon. So, nasa kamay mo yung gawa. Natural, meron talaga akong kape dyan, nagustuhan lang ng anak mo, kaso gitolerate mo. Hindi naman ikabubuti sa katawan niya. Ay, nagalit yung amo, natamaan siguro yung ego, ikaw katulong ka lang ha. Mag-reason out ka pa. You are terminate. Hindi natapos yung kontrata. Pag hindi pala natapos yung kontrata, yung tinatawag na breach of contract, hindi ka pwede maka-apply doon ng job. Pauwiin ka sa Pilipinas, pa-applyin ka. Pero siya yung nagpipreach doon. Kung isipin mo, why? Lord, a faithful servant of yours serving you, why you made this to happen? Tapos sabi ko, sige, hingi tayo ng vision kay Lord Jesus kung bakit nangyari ito sa'yo? Sabi niya, Pastor, may bibabayaran pa akong loan hanggang March next year. Pag mawalan ako ng trabaho, paano lang ito? Sabi ko, saan mo giloan yan? Dito sa Hong Kong. Masisira yung record ko. Kaya kung ano mang will ni Jesus, kung mawalan ako ng trabaho, willing man ako magpastora. Pero yung utang ko lang ang problema ko. Ay pangit naman magpastora ka tapos may mga tao na galit sa iyo dahil utang mo hindi binayaran. The Bible says, the righteous lendeth and payeth. Praise the Lord. Sige, asa ko ng vision. At sinabi doon ni Lord Jesus sa vision, si Sister Chat lumalakad sa tabing ilog. Lonely. Kaya problema na Umupo sa malaking bato. Sino yung bato? Si Lord Jesus. Ibig sabihin, yung faith niya, hindi nawala kay Lord Jesus. Kaya sabi niya sa chat sa akin, Pastor, pero wala man akong naramdaman na kalungkutan. Happy pa man din ako. Yan yung joy of the Lord. Praise the Lord. Magandang trabaho man, paalisin ka man, yung joy of the Lord nandyan. Yung peace of the Lord nandyan. Kasi yung word of God na hindi niya nire-resist, ina-apply niya sa preacher ng asya doon Tapos pinakita may lalaki nagbigay ng pera. So related sa utang niya, mababayaran yung utang niya. Yun ang message. Umuwi siya sa Pilipinas after that. Of course, after you paid your utang, uwi ka sa Pilipinas for good. Nakita doon, nagsiserve na siya. Ang tendency, mag-full time spiritual worker. Praise the Lord.
na alam nyo, nag-chat na naman siya sa akin, ang haba. Pastor, bigla akong tinawagan ng aking amo. Pinababalik ako. Ang amo kong lalaki ang nag-implement. Kaya lalaki yung pinakita. Praise the Lord. Ang amo kong lalaki ang nagporsige. Pati yung mga relatives ng aking amo, sila lahat buto sa akin na huwag akong paalisin. At yung among babae ko, pag mawala daw ako, hindi na raw siya makakita ng katulad ko. Tingnan mo, pag ang tao pala pag mawala, ma-feel mo yung importance. Praise the Lord. Ilang araw lang yun, parang 2 days lang. Pinabalik siya. Tapos meron lang silang agreement. Charity. We treasure you to be with us. Na-appreciate na siya. Ganito. Pero wag ka lang aalis sa amin. Yung anak, yung anak namin, wag mo nang alagaan yan. Kami na mag-alaga para ma-unload yung trabaho mo. Yung mga labahin lahat, kami na maglaban yan. Wag ka nang maglaban. Super blessing. Praise the Lord. Sabi ni Sister Chat sa akin, amazing si Jesus. All things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His. Lalong napagaan yung trabaho niya. Binawasan yung mga trabaho na posibleng nagpapagod sa kanya. Magaan na masyado. Hindi lang niya sinabi kung pina-increasean siya ng sweldo. Praise the Lord. Di niya nasali yon kung ganun ba o ganun pa rin. Ganun. Pag natanim ka sa salita ng Diyos. Amen? Ikikerry ka ng Diyos. Sa mga pagsubok sa buhay mo, liligtasin ka ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay mo. Kaya sabi niya sa chat, Pastor, dito na ako natulog, balik sa amo ko. Tingnan mo how God is so wonderful. So anong hinihingi? Tayo naman na tumatanda sa paglilingkod ng Diyos, never decline our service in serving God. Huwag mag-decline. Hindi kay habang tumatanda ka, nagpaplano ka na, Pastor, mag-resign na ako, Pastor, wag. Tingnan mo anong sinabi dito. Sabihin mo, Pastor, gusto kong ma-enjoy yung buhay ko habang malakas. Para bang retirement, 65 years, 65-year-old, compulsory na yan. Bakit ka magpasok ng retirement? Ay, gusto kong mag-enjoy sa buhay ko. Gusto kong magpahinga sa kapaguran ko. Dito sa paglilingkod sa Diyos, walain natin yan sa mindset natin. Praise the Lord. Na kahit sa katandaan natin, bumubunga pa rin tayo. Kahit sa katandaan natin, effective pa rin tayo. Kasi ito lang yung gawa na sinabi ng salita ng Diyos na hindi maging in vain. Hindi mo pwedeng hintuan ito. You are investing in heaven wherein walang makanakaw niyan, walang makakuha niyan. Basahin natin ang Psalms 71 verse 18. Praise the Lord. Now also, when I am old and gray-headed, O God, forsake me not, until I have showed thy strength and unto this generation, and thy power to everyone that is to come. Yes, hindi nawala sa mindset niya. Sabi dito, now when I am old and gray-headed, ubani na ako. O God, huwag mo akong itakwil. Huwag mo akong hayaang mawala sa inyo. Diyan lang ako sa inyo, maliligtas. Diyan lang ako sa inyo, kampante. Huwag mo akong itakwil. Until I have showed thy strength unto this generation. Kailan yung until? Until you are alive. Until you are living. Habang buhay ka. Patuloy. Yung strength, ihayag mo sa generation. And thy power to everyone that is to come. Nag-i-expect ka pa.
Kung nagkaanak ka ng anak, mayroon pang anak yung apo mo, yung anticipation mo na kahit sa henerasyon pa na darating. As long as you are giving me. Kasi si David, umabot siya ng 110 eh. Kung ang every generation 20 years, no, ilang henerasyon ang naabutan niya? Ang dami. Praise the Lord. Dami. Kami ni Pastora Joy, nagkita kami dito sa Holy Place, ulitaw dalaga kami. Ulitaw ko, dalaga siya. Nung nagminyo mi, nagkaanak kami. Nakita namin yung first generation sa aming pag-asawa. O sinong makakala yung mga anak namin, nagkaanak na rin, second generation na yan. Praise the Lord. Oh. Kung palawigin pa ng Diyos yung buhay natin, baka makarating pa tayo sa coming na generation, kung pahintulot ng Diyos. Katulad sa nangyari ni Nanay Glo, ni Tatay Elmo. Naglingkod sila sa Diyos, nanganak sila kay Esmer, kay Lenny, kay Junjun. Pagkatapos, nagkaanak si Esmer, si Jared, si Jemuel. Nakita pa ni Tatay Elmo at ni Nanay Glo, yung coming na generation, nagkaanak pa yung apo nila na nakapagpangasawa. See? Ganun po. Huwag tayong, si nanay, yung mental, yung mindset niya. Pastor, pray mo ako, gusto ko pang magsama-sama sa iyo. Hindi nag-decline. Yung kanilang fieriness sa paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. So, ganun. Tapos, pag ikaw ay natanim sa bahay ng Diyos, sa salita ng Diyos, huwag mo na iyang pakawalan. Basa. Job 17 verse 9. Praise the Lord. The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Yan. Imagine that. Nag-increase yung strength mo. Nag-increase yung wisdom. Lahat nag-increase. You're stronger and stronger as God is using you, as God is sending you out, as God is using you to preach, as God is using you to counsel, as God is making you the light of this world, increase yan. Ang Diyos nagpa-increase. Kaya nga sabi dyan si Paul o si Apollos ang nagtanim, si Paul ang nagdilig, but God make the increase. So pag pa-increase ka ng Diyos at your old age, wala makapigil niyan. Praise the Lord. Lalo kang mag-increase. Ano pa? In terms of light, anong mangyari? Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yan. The path of the just is as shining light that shineth more and more unto the perfect day. Ano perfect day? Until you will finish. That is the perfect day. Or until the coming of Jesus when God redeem you. Pag i-redeem ka na ng Diyos. Hindi mapalong. Lalo pang liliwanag. Lalo pang liliwanag. And God did it to you. Ang Diyos ang gumagawa yan sa buhay mo. Basa pa, ano pang gagawin ng Diyos? Jeremiah 17:8, sorry. Praise the Lord. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Yes. Alam mo ang ibig sabihin nito? Maging katulad siya sa puno na natanim sa tabi ng batis, na nag-i-spread ang kanyang mga ugat patungo doon sa river. Mura siyang tao nga ni agtog river nga ni tungab og tubig. And shall not see when heat cometh. Hindi niya damdam yung init. Hindi niya damdam. Alam mo yung mga strong spiritual, hindi mo naramdaman yung mga persecution, yung mga false accusation, yung mga pagsubok, yung mga temptation. Hindi mo maramdaman yan. Non-effect lahat yan. Dahil sa kapunuan ng Diyos na binigay sa iyo. Privilege yan. Praise the Lord. Pero yung mga tao na minsan lang
mag-pray, minsan lang makinig sa salita ng Diyos, yung bang gana-gana lang, kulang yan. Pag daan niya ng pagsubok, ang dali yan malaya na yun na. Maluya na yun na. Kaya makita mo yung personality na madaling manghina, madaling ma-discourage. Ang totoo niyan, hindi ina-absorb yung salita ng Diyos. Or hindi nagsisikap makarinig ng salita ng Diyos palagi. Masyadong tandugonon kayo na. Gusto ka na? Sige, magtanom ka diha og durian. Kaya bunuhan nimo. Tingala ka, nalaya man eh. Kung pwede lang, uyugo nimo, huy. Kaya bunuhan man ta ka, gidiligan man ta ka. Ngano nalaya man ka. Ngano man. Hindi man tumatanggap sa salita, nagre-refuse. Kaya, yung ating objective, saluin natin lahat, welcome natin lahat, ang bawat salita ng Diyos na napaka-importante na lumalabas sa bibig ng kanyang tagapagsalita. Kaya nga sinabi dyan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sino yung mouth of God niya dito sa mundo? Ay, yung mga alagad niya. Praise the Lord. Doon niya, ginagamit. So, he shall be as tree planted by the waters and spread it out of her roots. Patuloy yung pagtibay niya by the river and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green and shall not be careful in any year of drought. Wala kang pake. May El Nino, wala kang pake. Kampante ka. Parating pa lang mga pagsubok, tukso, kampante ka. Praise the Lord. Neither shall cease from yielding fruit. Hindi mo kayang pigilan yung kanyang good works, yung kanyang kindness, yung fruit of the Spirit, yung love, yung joy, gentleness, faith. Hindi yan nawawala. Endurance, gentleness, long-suffering. Hindi yan nawawala. Tuloy-tuloy yan. Another, Ezekiel 47:12. Praise the Lord. And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. Yan. Tingnan mo yung personality mo. Pag tinanim ka ng Diyos dito sa kanyang court, meet ka sa mga tao. Medicine yung dahon mo. Yung bunga mo, pagkain nila, nabubusog sila. Yung dahon mo, medicine. Alam nyo ba ang Japan, nagkaroon ng kasunduan dito banda sa Katigan? Kasi sa area ng Davao City, ang Katigan, ang pinakamalabong na tanim ng coconut tree. Bago lang sila nag-sign agreement. Sabi ng Japan, we need vinegar. And the first-class vinegar and healthy vinegar is from cocoa. So we want to order this volume of vinegar. We will be buying coconuts in the Philippines with a very high price. Because we examine the vinegar of the coconut is very good for the health. And coconut, we conclude it as a tree of life. Bakit tree of life? Ang trunk, pwede mong gawing bahay. Ang dahon, pwede mong gawing atip. Ang bagol, pwede mong gawing tasa. Gawin mong sandok. Kung ano-ano pa dyan, pwede mong gawing dekorasyon. Ang bunga, pwede mong pagkain. Lahat nandiyan na, kaya ang tawag nila tree of life. So, nagkaroon sila ngayon ng signing of agreement. So, suportahan ng Japan yung plantation dito. At magtatayo siguro sila dito ng planta for the processing. Para yun namang mga holder ng mga at least sasaya din sila. Maging medicine. Yan sa spiritual ganun.
Praise the Lord. We are so precious. Kaya huwag mong maliitin yung paglilingkod mo sa Diyos kasi tree of life, dala-dala mo. Si Jesus Christ. Amen? Pero isang bagay lang, huwag ka magmayabang. Huwag mong angkinin. Kanina nag-video call yung asawa ni Brother Tony Martin, yung naprihan natin dyan sa ospital na gimilagruhan sa Diyos. Pastor, sabi niya, saya-saya niya. Salamat kay Jesus na dumating ka sa buhay namin. O tingnan mo yan. Pinadala ka ng Diyos, na-appreciate ka. Praise the Lord. Kasi ang nag-appreciate sa iyo, na-appreciate yung nagpadala sa iyo. Ngayon, na-appreciate ka, tinanggap ka. So, ang na-appreciate yung nagpadala sa iyo na si Jesus Christ. So, si Jesus Christ ngayon na please, siya yung gumawa ng healing eh. Siya yung gumawa ng lahat ng improvement. Sa pasyente, tinanggalan na ng NGT, tinanggalan na ng oxygen. At ang pasyente nagporsige ng umuwi. Alam mo, pag ang pasyente nagporsige na umuwi, na-anticipate na niya yung kanyang healing. Amen? Praise the Lord. And he would like to spend his days at home. So, ganun po tayo. Importante tayo sa mundong ito. Kung meron mang hindi mag-appreciate, pray lang. Pero alam mo na anong magiging outcome. Si Jesus yan nagsalita. Kawawa yung mga tao na hindi mag-appreciate sa Diyos sa buhay mo. So last verse, para hindi tayo mabiktima ng dyablo. Basa, Philippians 1:11. Praise the Lord. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Yan. So ingat tayo. Daming taong gi-bless ni Jesus sa paggamit sa iyo. Magpapasalamat yan sa iyo directly. Huwag mong kalimutan. Sabihin mo, to God be the glory. Praise the Lord. Huwag mong kalimutan. Yes, you are welcome, but to God be the glory. You praise the Lord. Huwag talaga natin kalimutan yan. Kasi the more na maraming miracles ginawa si Jesus, the more ang mga tao magpapasalamat sa iyo, nalimutan mong ibigay who is the only worthy to be praised and to be exalted. Tapos lahat na-absorb mo, ay naku, baka mag-isip ka ng galing ko na. Okay na ako. Ako na good ni. So, mag-start ka ngayon na mag-brag sa sarili mo. When in fact, that is not yours. Amen? Praise the Lord. Doon natin yan iibigay sa rightful honor. Being filled with the fruits of righteousness. Puno ka na ng katuwiran. Para kang si Lucifer, pinuno ng Diyos ng husto. Mali lang, hindi niya lang ginawa. Dapat ito ang ginawa niya. Which are by Jesus Christ. Hindi yan sa'yo. Napuno ka ng katuwiran ng lahat ng mga blessings. At naging blessing, naging ilaw ka sa mundong ito. It is by Jesus Christ. Unto the glory and praise of God, para tayo luluwalhati at pupuri sa Diyos. So, ang dami niyang gi-share kanina. Nalimutan ko pa yung isang request. Di ba yung mga request nila, pagalingin yung pasyente, ginawa ni Jesus. Yung promosyon ng anak niya, sinagot ni Lord Jesus Christ. Tapos, yung isa na request nila, na hindi ko na naalaala, yung palang isang anak niya, na youngest, naghingi ng item, nandyan na rin. Ini-evaluate na siya. Praise the Lord. So, grabe yung pasalamat nila sa Diyos. Kaya tayong lahat, huwag natin kalimutan. Point to God, the glory and the honor. Para lalo pa tayong pabubungahin ng Diyos. Kaya kung hindi tayo pabungahin ng Diyos, wala tayong ibubuga kahit ano. Amen? So, to God be the glory. Actually, today is my birthday. By God's grace, by God's mercy, I can consider myself as old man. Almost 16 ako, 59 years old na ako ngayon. Alam mo noon, bata pa ako, makakita ako ng ganyang edad, lulo. Totoo. So, God
made me to experience these verses. To God be the glory. Fruitful pa rin. Lalo pang naging fruitful. Mararanasan nyo rin yan as you absorb every word of God that is being delivered to you. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.